na talagang ano. Tignan nga natin kung gaano kasarap. Ang sarap naman. Minukbang. Isa pa nga, isa pa nga. Isa pa nga, Franz. Bigyan pa kami ng isa pa, Tignan natin isa pa. kung gaano kasarap. Hmm? Oo. Hanip sumubo itong si Franz. sanay na sumubo itong si Madam Ayun na nga mga kababayan, idinaan na lang ho sa kain nitong si Franz Castro ang kanyang pagkadismaya dahil hindi ho sila nakaisa dito kay Vice President Sara Duterte. Ibang klase ho talaga itong si Madam Franz. Congressman na, nagmumukbang pa. Ang importante, masarap ho ang kinakain ng mga inaalagaan nating crocodile dyan sa House of Representatives. At ang matindi ho dito, may pusit pa. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At kung gusto nyo sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, silipin din ho natin yung mga kaganapan kaugnay dyan sa plenary debate sa budget ng iba't ibang ahensya sa ating pamahalaan. At pakinggan ho natin, tingnan ho natin kung magtatanong ba itong mga maiingay sa confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan ho natin, pakinggan ho natin ang batuhan nitong si Adjong at nitong si Castro kung lalabas ang confidential fund na yan. Kasi mga kababayan, kung ang Office of the President merong confidential fund at yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan merong confidential fund. Ngayon, nagkakaroon ho ng debate dyan sa House of Representatives para talakayin kung saan nga ba wawaldasin ng perang inilaan dyan sa mga ahensya na yan. At isa ho dapat sa pag-usapan, dahil yarin lamang na pag-uusapan yung kay Vice President Sara Duterte, fair naman ho siguro kung itong mga ahensya na to, tanungin din sila kung saan nila dadalhin yung kani-kanilang mga confidential fund. Ayun na nga mga kababayan, pero bago ho yan, pasyalan ho muna natin ang mga maiinit na kaghanapan sa social media. Ito talagang si Congressman Joel Chua. Akala siguro itong si Congressman Joel Chua, makakalusot ho siya. Akala siguro niya, hindi ako nakita nitong mga tao sa social media. Hindi nila nakita yung mga luxury item ko. Mga kababayan, ako hindi naman sa kung sakali magbanggaan itong si Madam Mocha at itong si Joel Chua. Naku po. At least yun, alam mo natin, kaalyado yun ni Tatay Digong. Itong ano ba to? Baka, sa Ribian, ano ba siya? Kasi ako, alam ko, yung palantik nitong mama na to, iba iba ho malayo pa lang parang merong mali dito sa mama ba talaga o mama ka ba talaga Joel Chua o ano? Ano ba mas trip mo? Macho o tatanong lang. Ayun na nga mga kababayan, ito pasyalan ho natin itong tingnan ho natin kung ano yung mga nakita ng ating mga kababayan sa social media. Kasi masyado na ho talagang kapuna-puna ang ginagawa nitong mga alaga nitong si Tambaluslos, no? Yung kanilang lifestyle, dapat ho talaga magkaroon ng lifestyle check itong ano na to. I-lifestyle check lahat ng opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Sali dapat po dyan, yung si Franz Castro, baka low-key lang yung mga yan Pagkatapos ng kanilang termino dyan, doon nila bubuga lahat ng baka daigin pa nila itong si itong pangalan to. Itong si Kimbo, no? At yung si Ching, ano pangalan nun? Ching Bernos, di ba? Baka daigin pa ho yan nitong si Franz Castro pagka natapos na ang kanyang termino. Kaya abang-abang lang ho tayo, bantayan pa rin ho natin itong mga walang yang to pagka wala na ho sila dyan sa House of Representatives. Pero sa tingin ko naman, kayang ilaban nitong si Madam Mocha, ilaban yung kanyang kandidatura ng pagka-congressman sa 3 distrito ng Maynila, kalaban itong si Joel Chua. Ito mga kababayan, ang ilan sa mga nakita ng mga kababayan natin na suot-suot. Grabe naman yan. Date Just 41. Yun ho ba yung size ng ng relo? Date Just 41, 838,000 pesos 500. Palakpakan. Ano naman to ko? Kumusta ho ang baha dyan sa mga nasasakupan nitong si Joel Chua? Magkomento ho kayo dyan sa baba. Ano pa bang nakita ng mga kababayan natin dito? Ito naman mas matindi ho ata. Ito yung malupit. Ito ho yung malupit oyster
perpetual date just. Perpetual date just to. 1.3 million at suot-suot ho yan itong si Joel Chua. Palakpakan. Hindi, ano ho pala dyan, no? Pagka pala papasok ka dyan sa House of Representatives, para ho kayong ini-scan ng mga kasama nyo, tinitingnan ko yung mula ulot hanggang paa. Then tinitingnan kayong gano'n, tinitingnan nila kung pasado ba to sa standard ni Tamba. Ngayon, kung ikaw, walang maraming abubo to, mamahaling mga gamit, sa tingin ho natin, hindi kayo makakapasa sa standard nitong si Tambaluslos. Kaya tingnan nyo yung mga nakapaligid sa kanya. Puro magaganda ang suot. Ito ho matindi. Grabe, pang-aapak mo lang ng etyas. 81,000 pesos. Naku po, grabe naman yan. Pang negosyo na sa ibang mga Pilipino yan. Nasa talampakan lang ho nitong si Joel Chua. Ano na naman ba to? 50,000 belt lang. Naku po, natalo si Paduan. Ibang klase naman itong mga congressman na to. Hindi mo ba kayo tinatablan kahit katiting na hiyaman lamang? Pagka nakikita nyo, pagka bumabaha, hindi malaman ng mga kababayan natin kung paano nila isusurvive yung kanilang mga kabuhayan dahil yung mga flood control na itinalaga o ibinigay dyan sa mga distrito nyo, pumalpak o di naman ho kaya hindi talaga nagawa o nakurakot yung pera. Kaya kailangan ho talagang silipin yung 5,500 flood control projects na yan ng administrasyon. Inaako nitong si Marcos Jr. Di sabihin sa kanya talaga. Pagkatapos ho ng administrasyon na to, dapat ho talaga masampulan yang si Marcos Jr. Para yung mga susunod na magiging presidente, hindi ho sila pwedeng bitaw lang ng bitaw sa kanilang zona. Hindi yung tipong puro papogi na lang pagka meron ho silang zona, talagang bira lang sila ng bira kahit walang katotohanan, isinasama ho nila sa kanilang zona. Yan tuloy, pagka siningil naman sila, nag-iiyakan ho sila. Ito mga kababayan, panoorin ho natin itong si Franz Castro, ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagdalo nitong si Vice President Sara Duterte. Ito, marunong ka palang magmukbang, madam. Ito. Katatapos lang po ng budget hearing dito sa Office of the Vice President. Nakita nyo naman, binoykot tayo. Pero masarap itong lunch ngayon may pusit. Tsaka paella negra. Ultimo yung catering ng House of Representatives dyan. Pati ho sila kasama sa pagbira kay Bibi Sara. Pati ho yung pagkain, isinasama nila sa politika. Ultimo, ipapasok nyo sa bibig nyo at ilalabas nyo, lahat ng pumapasok sa bibig nyo at mga linalabas nyo, puro pamumulitika. Grabe ho itong mga congressman na to, no? Ibang klase ho, lalo na itong si Franz Castro. Alam, kasabagay, kasalanan din naman ho ng mga Pilipino. Bakit nakakapaghalal tayo ng mga ganyang klaseng congressman? Na talagang tingnan nga natin kung gaano kasarap. Ang sarap naman. Minukbang. Isa pa nga, Franz. Bigyan pa kami ng isa Natin kung gaano kasarap. Hanip sumubo itong si Franz. Sanay na sumubo itong si Madam, Parang hindi lang pusit ang ulitin natin. Mga kababayan natin, mga loko-loko talaga kayo. Ito. Tingnan natin. Pambihira talagang itong si Madam Franz Castro. Sanay na sanay ho. So pagdating ho sa subukan niya si Franz Castro, hindi nyo ho maiiwan, ika nga. Ito mga kababayan, lipat ho tayo. Ano na naman bang ginawa nitong si Risa Hontiveros dito? Bakit ba ang laki ng galit mo kay Vice President Sara Duterte? Inaano ka ba niya? Diyan po sa particular na video na yan, hindi nawala ko natin yung video. Itong si Risa Hontiveros, bakit niyo ho pinunit ang larawan? Ano, mangkukulam kayo? Gano'n? Mambabarang ho ba kayo? Ano ba pumapasok sa utak nitong si Risa Hontiveros? Para saan yan, publicity, yung pupunit-punitin mo yung larawan nitong si Vice President Sara Duterte? Para saan? Ito kailangan ba every time na gagalaw ka, Senator Risa Hontiveros, dapat kalakip ang pangalan nitong si Alice Go, di naman kaya nitong si Vice President Sara Duterte para mapag-usapan ka ng ating mga kababayan? Hindi nyo ho ba kayang gumawa ng sarili nyong gimmick na kung saan si Risa Hontiveros, meron siyang ginawang kababalaghan na kung saan namangha ang sambayanan, di ba?
Yung tipong wala kang ibang pangalan na kakaladkarin at talagang wala kang, bubwisitin na ibang tao. Dapat ho talaga itong si Risa Hontiveros, sa mga susunod na eleksyon huwag niyo na hong iboto 'yan. Isa ho sa anay sa ating lipunan 'yan. Pagka 'yan nanalo pa, sabagay tapos na ho ang termino niya. Malamang sa malamang, plano ho niyan mag-Vice President. Wala na ho siyang ibang pupuntahan. Ano, magko-congressman siya tapos hindi ho siya makakakana do'n. Maraming tigas sa House of Representative, tatawanan lang ho yang alin na yan. Ayun na nga mga kababayan, dumako ho tayo dito sa ano, dito sa naging, batuhan nitong si Adyong at nitong si Castro kaugnay sa iba't ibang, budget ng ahensya ng pamahalaan. Dito sa partikular na ano na 'to, batuhan ho nila. Pag-uusapan diyan, yung budget ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Yun nung budget nila ang pag-uusapan nila dito. Pakinggan ho natin. So, yung unang tanong, Mr. Speaker, naniniwala ba ang ating sponsor Oo. na merong war sa Pilipinas? That there is war in the Philippines? Well, yes Ha? po, Mr. Speaker. Kagalang-galang na interpolate. Yes. So, thank you po dun sa sagot. Kaya po tayo nagkakaroon ng peace talks. Well, gusto ko lang po i-qualify, no? May mga klaseng war po yan, no? But the OPAPRO, as far as the OPAPRO is concerned, the result of the conflict really is about, about war, no? And ultimately, if you look at it, so tama po yan. There's an ongoing effort on how to resolve this conflict, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, sa kanayunan po, no? Doon Tama po nagkakaroon ng war. So, kaya nga po, siguro, dahil merong peace talks between, syempre, no, nakaraang pong taon, between the RP, no, yung GRP, at saka yung ating MILF, NMNLF. Kaya nga nagkaroon tayo ng Bangsamoro, no, at BOL. Okay. So, meron din pong war sa pagitan ng mga miyembro ng GRP at saka ng NDFP, no? Kaya nga po ngayon, mula nung 1986, meron po tayong ginaganap na peace talks. Tama po ba 'yon? Tama. Again, i-qualify ko lang po, no, Mr. Speaker, Your Honor, yung pinag-uusapan po talaga is, well, it is loosely being translated into war, but we specifically emphasize on the term conflict because the one that we are experiencing is that the government of the Philippines is entering into a negotiation agreement with the non-state actors in the form of an armed movement, Mr. Speaker. So, yun po yung gusto natin po i-explain kung ano po yung functions and mandate po ng OPAPRO ay to resolve these conflicts and to allow other members of the armed movements to join the folds of our government, Mr. Speaker, in the mainstream Filipino society. Mr. Speaker, Your Honor. At parang Pagka yung pinag-uusapan ho nila ay hindi budget ng Office of the Vice President, ang alam niya ho nitong si Franz Castro. Nakakawala ho siya ng gana. Punta na lang ho tayo dito kay Palangga, kay Binibining Maharlika. Ito mga kababayan. $1 million ang mga ayuda na hindi naman nakakarating exactly sa mga tao pero ginagamit. Yun nga ang concert dito, concert doon, kaluoy ka mo. Kawawa kayo. I wish pwede ako magmura ng bonggang-bonggang malakas ngayon. Kaso lang wala ako sa pamamahay ko kaya hindi pwede. Ay nako, si Percy Lapid ang pinakaunang biktima ni Prime Minister Jahas Nagorgor, sabi ni Vega Warp. Jerry Saplan, hi Ma'am Palangga, magandang gabi po sa inyo. Yes, thank you Palangga. Sa lahat po na nag-greet sa akin ng happy birthday, thank you so much sa inyo lahat. At grabe, non-stop ang celebration ko. Nagka-pimples na ako, wala na akong tulog. Uy, ginrate nyo na ho ba itong si Binibining Maharlika? Greet nyo na ho dyan sa comment section. Kung sakaling maligaw siya dito, baka akala niya sa PH update, di ho natin sineselebrate ang birthday niya. Palakpakan ho muna natin itong si Madam Maharlika. The first time yata ng buhay ko, nagkaroon ako ng malaking pimples. Anyway, sabi ni Leonarda, Madam Maharlika, grabe ang gobyerno natin, hawak sa liig ang mga sindikato, parang paminsan-minsan nagtatanong ako sa Panginoon, meron pa bang pag-asa ang ating bansa
maging sindikato free. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi pag sumuko na kayo, panalo yung mga sindikato. So kahit medyo mahirap ang laban ngayon dahil binabayaran nila lahat, nilalamon nila lahat ng pera, tinatransport sa offshore account, wala silang pakundangan na mag-imbita ng mga, yung katulad ng Duran-Duran, katulad nila Martin, yung mga local performers na ginagamit ang pera ng bayan. Ibig sabihin, bangag po talaga ang presidente at wala silang pakialam sa inyo. Imagine mo, gusto pang itago sa inyo eh. Yung Duran-Duran na concert, pero nag-leak. Di ba? At, my God, yung mga bisita hindi pinadala ng ng cellphone para hindi mapicturan. Pero may nag-leak. Ano yun? Ay, nako, mga palangga. I hope you will do something, mga palangga. Sabi ni Palangga, so for me, BP Sara should be wise, baka mabudol muli. Saran and our friends even before, despite with different parties, they never throw words against each other. At the fast now, selos ang inggit. Inggit kayo? Inggit si Trillanes. Malu Takahashi, thank you. Normal parehas lang, BP, walang masama. Anong nyo, komento nyo? Siguro perfect match ang two ladies. Sabi ni Jing Bilasa, Lenny is still the one. Baka another naman ang sakit ng ulo ng mamamayan. Duterte Marcoleta is the best. Hindi, I mean, nag-usap pa lang naman sila palangga. Hindi naman sila sinabing magtatandem sila. And I believe, dahil si Sara nagsalita na never again Marcos. Tama kayo. Magiging smarter na siya sa kanyang mga decision making at hindi na siya magpapabudol kay Amy, magpapabudol sa mga bangag. Diba? So, yun. Dapat magsalita na din ang mga Aquino, baka binayaran na rin ni Lisa yan. Diba, na sila, nag-reunite na yung mga yan. So, again, kawawa kayo. Nag-reunite na yung mga demonyo. At wala di bangag. Okay? Sabi ni Vilma, party lalakas pa ng ulan sa Liwasang Bonifacio. Grabe, ang dami. Okay, ang daming tao. By the way, umulan ba sa buong Metro Manila? Can you comment? Doon sa Liwasang Bonifacio, umulan ba sa buong Quezon City o sa Karatig area? Kasi kung doon lang umulan sa Liwasang Bonifacio, nagpa-cloud seeding na naman ang bangag na gobyerno. Kumbaga artificial yung ulan and that is possible para ma-disperse ang tao. Ganun po ka-evil itong gobyerno ninyo. Kayang gumastos ng milyon o even billions para harangan yung mga nag-speak up day. Diba? Gumagamit sila ng pera ng bayan, namumudmud ng mga nagbabayad sila ng mga, ng mga tao doon kung saan-saang lugar sa Mindanao para kunwari sila ay what? Para yung mga taong ay sumusuporta kay bangag. Pero ang totoo, ginagamit nila yung mga kawawang Pilipino. Sabi ni Marville, basta kami, ang pamilya ko, no more pulahan, pinklawan, diulawan, solid green lang. Alright. Marika, dapat lumabas na tayo, hindi na hanggang komento na lang. Lumabas na tayo, magmarcha na tayo. Sabi ni Renato Abadilla, ayun na nga palangga, magmarcha na kayo nandyan naman sa Liwasang Bonifacio. Ang daming tao dyan, di ba? Paano naman ako magmamarcha dyan palangga? Di ba? Fabricated cases ang ginawa ni Bangag sa akin at ni Lisa Tanas. Hindi ko nga alam, baka 1 million cases na ang ginawa nila sa akin. Anong gusto nyo? Magpakamatay ako ng bonggang-bongga? Hindi naman ganun ang smart na pakikipaglaban. Pwede ka makipaglaban sa pamamagitan ng utak at alindog at tapang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung ay gusto lang nila ng one-on-one, sa tamang arena, kahit boxing ring, hindi ko naman uurungan yan. Paano ka lalaban sa mga traidor? Hawak nila pera nyo. Diba? Punterya nila ako dahil ako nagpa-expose halos lahat. Diba? Yung mga major expose ng pagiging bangag nila. O ano yun? Dilawan? Ang sabi niya, dilawan daw.
Sabi ni Ben Pitong, huwag maniwala sa mga bulong ni Lenny, baka mabudol. Tignan natin ang kanyang ginawang BP para siya. Ayun na nga, during Duterte. Ayun na nga, di ba, nagsalta si Lenny sa international, siraan si Pangulong Duterte, utos. Well, desisyon nila yun ng mga kapartido niya sa Liberal Party. Ayun nga naging problema ni Lenny, naging utu-utu siya din sa mga kapartido niya. Nabudol din siya. Si Inday, nabudol din. Sa may common denominator sila. Sabi ni Franz Cortez, tayo lang naman ang pag-asa ng bayan, hindi ang mga politiko, kundi tayong taong bayan. Kayo nga, kayo ang pag-asa ng bayan, kaya lumabas na kayo sa mga bahay ninyo. At ang protesta, huwag kayo mag-expect na pagdating ng September 21, tanggal ka agad sila. Meron bang protesta na isahan lang? It takes time. Huwag kayo mag-expect na, di ba sinabi ko sa inyo, mag-speak up day kayo, mag-ano kayo, lumabas kayo, ganyan. Huwag kayo mag-expect na September 21, pumunta ka sa Liwasang Bonifacio. Wala na sila. Tanggalin nyo na kagad. Hindi naman ganun eh. Tignan nyo yung history ng mga nagpo-protesta, yung mga nagre-revolt. Hindi po yan nakukuha sa isang araw. 2 araw, 3 araw, weeks yan, minsan months pa. Nung protesta nga kay Marcos Sr., kailan nagprotesta ang mga tao? I think it took them, kung di ako nagkakamali, 17 years. Simula nung nagprotesta sila laban sa diktadurya, 17 years. Bago na itapon ang mga buwaka ng inang Marcos. Ngayon gusto nyo pag lumabas kayo. Sinabi ko, lumabas kayo, speak up day. Makilisali kayo sa rally. Expect nyo, 21, tanggal na sila. Pag ganyan po pag-iisip ninyo, kaluoy ka mo. Hindi ganyan mag-isip. Correct. Diba? Hindi ganun kadali. Kailangan ninyong, pero kung lumabas kayo lahat sa bahay ninyo, makukuha natin 1 day, 2 days. Diba? Pero kung tutulog-tulog kayo, ano magagawa ko sa inyo, mga palangga? Tinaya ko na buhay ko. Ako pa ba ang ano doon? Ano ba naman kayo, mga palangga? Sabi ni Artitan, malakas ang ulan. Biglaan. Yun na nga eh. Kaya nga tinatanong ko kayo. Sa QC, umulan din. Okay, sabi ni Gisela Ortiz, may low pressure area. Okay, so tignan natin. Let's give them the benefit of the doubt. Okay, yes, it rained in Manila. Cloud seeding every time. Nga, sabi ni Matthew. Ayun na nga mga kababayan, sa tingin natin talagang nagpaulan ho ang administrasyon noong September 21 dyan sa Liwasang Bonifacio. Kasi matagal na hong inanunsyo yung ano na yan, yung pagkilos na yan, no? Kaugnay nga sa mga kalokohang ginagawa nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. As always, kung di nyo po ako napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.